Morning guys. Exercise muna tayo para healthy. While nag-exercise, usap-usap tayo dito. Usap tayo. Kayo yung kausap ko ngayon dahil wala yung aking kausap lagi, yung ka-jogging body ko. Nagluluto si Mrs. ng breakfast dahil umpisa na ng klase. So pag-usapan natin ngayon yung common na mistakes na encounter ko sa mga clients, no? Regarding acquiring a real estate property, na instead of buying a property for the purpose of investment, yung pagbili nila ng property nagiging disaster. So yung magiging potential cost ng disaster or risk, no? Sasakit ang ulo ng iyong process ng acquisition sa isang real estate property. Instead na excited ka dahil investment yung purpose, gusto mong kumita, etc. Gusto mong masaya. Fortunately, dahil sa may mga kulang, no, nagkakaroon ng problema. Okay. So ito yung common mistakes na encounter ko. Una, no, yung kulang sa yung thorough due diligence, no? Dahil naniniwala lang sa yung mga verbal na sinasabi ng may-ari o sa agents, no, yung nagbebenta ng property. Kailangan talaga may thorough due diligence. For example, yung isang client na na-encounter ko, bumili siya ng property, wala palang right of way. Tapos he already built worth 20 million improvements or house on that property that he acquired. Sabi niya nung nag-usap kami, sabi kasi ng may-ari at agent, magkakaroon ng provincial road doon sa adjacent ng property dahil may poste na raw. So sabi ko, bini-verify mo ba? Unfortunately, no, hindi. Nung bini-verify natin, wala namang existing or nakapinding na expropriation case na i-expropriate yung adjacent na property para gawing provincial road. Wala naman din sa plano ng government. Tsaka yung may-ari, sinasabi hindi naman niya dinodonate yung property niya para gawing kalsada. So in short, mga ano lang yon, sabi-sabi, hearsay, dahil wala namang legal proof na magkakaroon ng kalsada doon sa tabi. Tapos sabi daw ng may-ari, bibigyan siya ng 3-meter wide na right of way, no? Road right of way from the main road or national road o provincial road. Pero hindi naman nilagay into writing, no? Verbal lang. So sabi ko, paano pag binenta ng may-ari yung
sinasabi niya na pwede siyang dumaan doon. There will be a change of ownership. Baka hindi i-honor nung kasunod na may-ari o yung mga anak pag nawala na yung kausap niya, 'di ba? Kasi part ng bundle of rights 'yon. Pag ikaw yung may-ari, you have the right to exclude others. So may mga ganyang cases na yung mga new owners hindi na ino-honor yung verbal agreement. So kaya it's very important na when someone said to you na okay, bigyan kita ng right of way, you have to put it into writing. It should be perpetual right of way. Panotarize po natin and then papa-annotate natin doon sa title nung we call that servient estate, tsaka doon sa title din po ninyo, no? Papa-annotate. Kung hindi pa siya title, doon sa tax declaration. So very important 'yon, no? Hindi lang na kuha tayo ng certified true copy, tax clearance, no? Validate din natin yung mga right of way porque meron siyang cemented road going there, baka yung kalsada na yon private road. So yung private road na yon hindi porke dumadaan yon sa property na i-acquire mo o binili mo, pwede ka nang dumaan doon. Kasi yun nga, may right yung may-ari ng private road na yon to exclude others. Baka hindi ka papayagan na dadaan doon. So secure nyo talaga, no, na merong legal documents. Consult a lawyer, no, or expert para masisigurado yung right of way po ninyo. Pangalawang mistake, no, na naka-encounter ako maraming beses. Merong may mga clients ako na nakabili sila ng inherited properties, no? Yung binilhan nila, binili din yon sa mga heirs, no, mga heirs ng former owners or former owner. Pero yung ini-execute lang is deed of sale, no? So sabi ko, papaano yan? Yung heirs kasi bago nila maibenta yon, dapat merong nakapag-execute sila ng extrajudicial settlement of estate. Kung hindi man yung buong properties ang naibenta, extrajudicial partition of estate, kung isa lang yung may-ari, isa lang yung heir, so dapat may mag-execute siya ng self-adjudication. Ang dokumento na pinipirmahan nila nung binilhan niya sa previous owners or heirs ng yung nakalagay sa title is was deed of sale. So hindi ma-transfer kaagad or ma-transfer sa kanya yung title. It's because wala namang extrajudicial document galing doon sa yung nakapangalan ng title, nakapangalan sa title na patay na. So supposedly bago niya binili doon sa binilhan niya nire-require muna yung mga yung mga heirs na nagbenta na merong extrajudicial settlement of estate para mabayaran yung estate tax. So ang worst pa doon, no, may deed of sale and it was executed several years ago, tapos hindi naman nabayaran yung capital gain tax at saka hindi nabayaran yung documentary stamp tax. So remember na from the date of the notarization, within 30 days babayaran dapat yung capital gain tax na 6%, and then on the 5th day of the succeeding month
mababayaran yung 1.5% na documentary stamp tax, or else no, tatakbo yung interest na 20% at saka yung surcharges. So tumatakbo yan, no? Hindi yan mai-stop, magkakaroon ng interest and surcharges. Tapos may inheritance tax pa o yung estate tax na babayaran. Buti ngayon mayroong amnesty law na pwedeng ma-avail, pero mag-i-expire din yan, no? Next year. So baka aabutan ng expiration at di na magti-take effect. Malaki yung babayaran po natin. So yun, marami ako na encounter last year. Bago i-acquire, pag encounter kayo ng ganyan, tapos gustong gusto nyo yung property, papa-execute nyo muna ng extrajudicial settlement or self-adjudication yung mga heirs bago nyo po bibilhin. Tsaka babayaran ka agad yung yung capital gain tax at saka documentary stamp tax. Sabi pa nga ng clients ko, no, ba't hindi ako in-advise ng lawyer na nung pinanotarize namin yung dokumento, dapat sinabihan ako ng lawyer na babayaran ka agad. Alam niyo mga kaibigan, no, depende kasi yan kung anong services ang ina-avail natin sa lawyer, no. Hindi po yung lawyer magbibigay ng lahat ng advice, no. Huwag niyo pong i-assume, except na yung lawyer kaibigan mo, no, may malasakit sa iyo. Pero pag yung in-avail mo kasi notarial services lang, ninonotarize lang nila yung dokumento, no. Pag hindi ka nag-avail ng consultation services nila, hindi kasama po sa binabayaran nyo yun. So you should not expect na pag nag-notarize ka, kasama na po yung consultation, no. Yung mga lawyers po natin, diyan po kasi sila, yun po kasi yung hanap buhay nila. So hindi po lahat yan sasabihin nila sa inyo, no. So the trigger should come from us, no, client. So tatanungin natin yung lawyer, and of course may professional fee, may consultation fee. Okay, so that's the second scenarios na I encounter. The third one, may mga clients po ako na binibili nila yung property, yung seller single yung nag-reflect doon sa title, no. So since single yung nag-reflect doon, no, ang pumipirma yung nagbenta lang, no. Yung agent naman na nagbenta, they or she did not exert an effort, no, verifying na married na ba yung seller. Kasi nung pinaregister yung title, single pa siya noon, kaya nakalagay doon sa title single pa. Nasa kasi natin property regime, no, na lalo na pag after 1988, yung default na nagro-rule sa property regime, no, pag nag-asawa ka, pag walang prenuptial agreement, automatic yun, no, magiging absolute community property ninyong mag-asawa. So yung dala mo na real estate property, even if you bought it when you are still single, magiging property ninyong dalawa pag walang prenup agreement na you will have is separation of property regime. So automatic yun, may rights yung wife, no. Magiging 50-50 sila, no. Silang dalawa dapat pumirma sa deed of sale. So nangyari yung pumirma yung nakapangalan lang doon sa title na single. So malaking risk yun. Paano pag yung asawa bigla na lang mag-claim, sinasabi, hindi ko binibenta yung aking parte na 50%. Nako, yung binayaran mo yung 50% lang, no.
So yan, isa sa na-encounter ko. Buti na lang no, pagdating doon sa RD, sabi nung RD, oy, hindi pwede to, kailangan pumirma yung asawa kung meron, or else no, kung walang asawa, mag-submit ng affidavit of non-marriage or sinumar, no. So part sa due diligence yon, pag single yung seller, no, you check, no, kung hindi pa siya nag-asawa. Hingan nyo ng sinumar or certificate of no marriage. If wala, no, you ask the seller to execute an affidavit of non-marriage para safe po kayo, ikaw yung buyer, no. So these are some of the common experiences na na-encounter natin in the practice of being a real estate consultant and real estate broker. So para safe po tayo, no, mga kaibigan, mga kasama, no, sa ating practice, una, yung first situation na sinasabi ko, no, take an extra due diligence, no. Check nyo talaga kung may right of way ba yan, yung kalsada dyan, even if cemented, if it's really a public road or government road, or if it's a private road. And if it's a private road, willing ba siya mag-grant ng right of way doon sa subject property na bibilhin or acquire. Then if willing, then gawa ng document, no, perpetual right of way, para of course hindi na magkakaproblema sa daanan yung buyer, or if ikaw naman buyer, so yun yung i-insure po ninyo. Then yung doon naman sa pangalawang sitwasyon po natin, no, importante na pagpatay na yung may-ari para maiwasan yung mga inheritance tax, yung estate tax, yung capital gain tax at documentary stamp tax. Hindi natin pwedeng kausapin yung yung BIR. I-waive nyo po yung penalties ng capital gain tax at documentary stamp tax, no. Wala, hindi nangyayari based on my experience na wini-waive yun, no. So para maiwasan yung mga penalties, no, pag nagpa-notarize po kayo ng documents, matik yun, may mga deadlines na babayaran. So check nyo po, no, yung documents kung kailan na-notarize, if nabayaran po yung mga taxes, at yung proper documents, yung mga conveyances na ini-execute, no. Papacheck nyo ng lawyer, wag po magtipid, no. Ang challenge kasi, ang mindset na hindi na nagko-consult ng lawyer kasi gagastos naman. Mas malaki magagastos po natin pag may mali doon sa transaction, no. Remember, no, first thing is yung legal aspect, legal permissibility. Pag sumablay tayo doon, no, nako, malaking problema, malaking question. Hindi naman po kayo maka-afford ng lawyer, then you have to consult a licensed real estate practitioner, yung may experience, no. Kasi hindi naman po, no, with all due respect sa mga kasama nating licensed broker, no, may mga iba na bago pa, di pa nila kabisado yung brokerage aspect. So you have to really consult a well experienced na real estate broker, yung expert in brokerage transaction. Kasi sa yung kami mga broker, iba-iba din yung expertise namin, no. May mga brokers na expert in brokerage, no, yun yung focus nila. So kabisado nila yon. May mga brokers din naman na expert in project selling. So
pag nag-handle yan ng brokerage, baka may aspect na makaligtaan, no? So may mga brokers din na nagpo-focus ng rentals at property management. So for sure yung brokerage territory hindi nila master yon. So do not assume, no, lalo na pag yung katransact po ninyo agents. Yung agents kasi by law they should be supervised by a licensed broker, no? Hindi pwedeng mag-practice na walang licensed broker. Violation po yan ng ating RA 9646 o Republic Act 9646. So ngayon pag yung katransact nyo, tanungin nyo if he or she is a licensed broker or an accredited PRC accredited salesperson, no? PRC accredited salesperson. Pag salesperson or agent siya, tanungin mo kung sinong broker, tapos kausapin mo yung broker. Papacheck mo sa broker yung mga dokumento kasi part po yan ng professional fee or we call it commission, no? That's a professional fee. Yung tulong sa pag-check doon sa mga documents, yung basic due diligence. Doon naman sa pangatlo, no, na sitwasyon, pag single, no, ang perception kasi ng mga may-ari, no, mayroon pang ganon yung thinking nila na syempre nabili ko yun nung single pa ako, akin pa yon, no. Di naman talaga fully aware lahat na pag nag-asawa ka no, basta walang pinirmahan na prenuptial agreement na magkakaroon kayo ng separation o property regime, automatic yun. Kayong dalawa na mag-asawa ang may-ari doon. So isi-secure nyo lang yung certificate of no marriage or you have an you let the seller execute an affidavit of yung no marriage para sigurado, no, para safe po kayo, walang problema later. Kasi may isa akong client na yun pala nag-away sila ng kanyang husband, no, eh. So binenta niya without the knowledge of his husband. Paano pag nalaman ng husband yon, tapos sisingilin ka sa 50%, malaking problema. So very very important basic due diligence to our fellow real estate practitioners and agents, no. Kailangan natin matutunan yung mga ganito para walang magka-problema na investors or buyers natin, no. This is actually these are things that really part of our job dahil kasama po yan. Yan po yung reason na binabayaran po tayo ng professional fee. So para sa mga sellers or buyers naman, no, that's very crucial, no, sa yung acquisition process ng real estate property. Kaya of course you also have to really compensate, no, the real estate practitioner or lawyer. Wag po wag po tipirin yung yung deserve ng services na nire-render ng practitioner, kasi tumutulong yan to make your transaction safe. Okay, so yan lang po muna ngayon, no. We'll talk more this year, no. That's my part of my New Year's resolution. I-share ko po yung mga common experiences, common mistakes na na-encounter ko sa practice ng real estate service para po maiiwasan ng ating mga clients, ng mga buyers, sellers, at saka kasama nating real estate practitioners. So if may mga questions po kayo related to real estate property acquisition, mga buyers or mga sellers, saka kasama nating real estate practitioners, if you have questions, no, related to the practice, no, may message nyo po ako. Gagawan ko po ng video, sasagutin ko po yung question po ninyo. In the future we'll talk more about, no, not just the common mistakes or risk that I encountered in the real estate service practice, no,
I will also talk about valuation, no, yung appraisal, kasi ang daming nagme-message sa akin. Yung video ko nga sa YouTube, gumagawa ako ng video na paano presyuhan yung property, tsaka hindi ko naman dinidig deeper, dinidiscuss, no, in a thorough details. Nabigla ako, umabot na 15,000 yung views, at saka dami nagko-comment doon. So dami palang gustong matuto, or gusto nilang malaman paano babalyuhan or i-estimate yung value ng isang property. It's crucial, no, kasi may maraming mga may-ari talaga na hindi alam paano presyuhan pag ibebenta yung property nila, saka buyers also, or investors also. So we'll talk more about that in the future. And then also yung paano naman na i-consider yung isang property na it's an investment, kasi hindi naman lahat, no, marami nagsasabi na investment yung pag-acquire ng property. Hindi po lahat. May mga clients din ako na encounter na instead of buying a property for investment, nalulugi dahil nagkamali doon sa doon sa legal aspect, yung calculation. So we have also to calculate and ensure, no, do the pencil pushing na magkakaroon talaga ng profit doon sa investment niyo. So thank you very much, guys, no. Let's talk more about in the next about real estate, about all about real estate in the next coming days. Thank you. Jogging na ako.